Boss, nahanap na namin si Maria Corazon. Gaya ng utos ninyo, anumang oras, anumang panahon, sabihan namin kayo kagad. At sa mga oras na to, manganganak na siya sa kalsada. What? Then move! Secure the area! Tumalikod kayong lahat. Manganganak na si Orang. Makakatikim sa akin ang kung sino mang lilingon. Nay, alis na po ako. Nagmamadaling paalam ni Maria Corazon sa kanyang ina. Halos di pa siya tapos magsuklay pero pumanaog na siya't hinagilap ang tsinelas gamit ang kanyang mga paa. Humayo ka na talaga, tanghali na. Ikaw na bata ka. Araw ng pausok ngayon ang mga tinapa sa kakahindi natulog ng maaga kagabi. Sabi sa kanya ng 63 years old niyang ina na si Aling Cora. Paano naman, pabiling-biling yan sa higaan. May kausap sa cellphone. Kaya pala kumuha ng hulugan na cellphone sa bayan. Kausap at katawagan palagi si Boss Hanson. Singit ng amain niyang si Mang Husto sa boses na nanunukso. Buhat na mayapa ang ama ni Maria Corazon noong 6 na taong gulang pa lamang siya ay ito na ang naging ikalawa niyang ama. Ay talaga naman, napagsabihan na kita tungkol dyan Maria Corazon ha? Hindi ako nagkulang sa'yo. Sinabi ko nang hindi maaari na hindi ka magkaroon ng problema sa pag-ibig mo na yan sa mayaman na tulad ni Boss Hanson. Oo nay, alis na ho ako. Mas lalong nagmadali sa pag-alisan ang dalaga. Ayaw niyang makarinig ng sermon ng hindi naman pari. Kapag si Hanson na ang pinag-uusapan, nag-aalapari na nanenermon ang kanyang ina. Saka sa totoo lang, sabik siyang umalis ng bahay nila dahil ngayon ang araw na pinangako sa kanya ni Hanson na ang binata na raw ang bahala sa mga tinapa. Ang usapan nila, kapag nagawa nito ng tama ang proseso sa paggawa ng tinapa, ay sasagutin na niya ito. Sasagutin daw? Parang ilang buwan pa lang nung siyang manligaw ah. Kontrabida na sabi ni Isko. Ito ang binatang kapitbahay nila Maria Corazon, kababata at matalik niya rin itong kaibigan. Kasalukuyan na nilang binabaybayang daan patungo sa pausukan ng tinapa. Isko, nasabi ko na sa'yo diba, na hindi pala nasusukat sa haba ng panahon at pagkakakilala ang nararamdaman. Hindi pa kasi halos natatagalan na kakilala ko si Hanson, pero ang lakasan ng dagundong ng puso ko kapag nasa malapit siya. Hindi rin ako makatulog ng maayos kakaisip sa kanya. At hindi ko talaga akalain na sisipagin ako magtinda para makabili ng cellphone. Gayong alam ko naman na siya rin ang naging sukoy ko sa tinapa nitong mga nakaraan. Tila nangangarap na tugon ni Maria Corazon sa kaibigan. At kung matatandaan mo, nagtanong ako sa iyo kung anong pakiramdam ng taong umiibig. Ayun ang mga sinagot mo sa akin. Sa kanilang dalawa kasi ay si Isko pa lang ang nagkaroon ng kasintahan kahit pareho silang 23 anyos na. Bahala ka Maria Corazon, malaki ka na. Tanging tugon ni Isko. Talaga? O siya, magmamadali na ako sa paglalakad ha. Sumunod ka na lang Franciscoy. May buhat kasi si Isko at medyo mabigat yun dahil bukod sa sarili nitong mga bilao na pang tinapa ay buhat din ng binata ang sa kanya. Sa likod ni Maria Corazon ay mariin na pailing na lang si Isko. Habang naglalakad kasi palayo ang dalaga ay naghahampa ito ng kanta na patungkol sa isang taong in love. At ang mga taong in love nawawala sa focus. Nakangisi na sambit ni Isko bago binaba ang mga bilao na nakasukbit sa magkabila niyang balikat. Sandali siyang naupo sa ugat ng malaking puno at kinuha sa bulaan ang kanyang cellphone. Sa tagal na kitang kaibigan, ngayon ang nangyari na hindi mo na po ng mga bagay na bago sa akin, Maria Corazon. Nakakatampo. Dati naman kahit ang bago kong tsinelas napapansin mo kaagad. Inakala ko pa naman na may kahulugan din ang ganung mong asal. Bulong pa ng binata habang hawak ang aparato na tinutukoy. Sinulya pa niya rin ang suot niyang bagong tsinelas. Lahat ng ito ay galing pa naman sa kagagawan mo, Maria Corazon. Matapos tahimik na kausapin ng sarili ay nagdial sa cellphone si Isko. Habang si Maria Corazon ay nakarating na sa pausukan. Doon ay dinatnan niya ang gwapong binata na si Hanson. May Orang, nakabihis ako ng damit na tulad sa mga kasamahan mo rito. At alas 5 pa lang ng umaga, ginawa ko ng pagpapausok sa mga itinitinda mong tinapa. Hindi ba dapat may parusang halik ng makulit na maniligaw na tulad ko? Pakyut na hingirit ng binata nang magkaharap na sila. Orang ang nakasanayan na ibansag sa kanya ni Hanson. At nung una kasi nilang pagkikita ay nasungitan niya ito. Orang is short for orangutan daw. Pag daw kasi sumisimangot siya, nakakamukha raw ni Maria Corazon ang nasabing klase ng unggoy. Dahil yung ilong daw niya na may malaking butas na kamukha sa orangutan ay nagfa-flat. Ganoon kung mang-asar ang isang Hanson del Roman.
Wala naman ako nung sinimulang gawin ng mga tinapa. Malay ko ba kung niloloko mo lang ako? Aba, lahat sila rito tauhan mo. Baka mamaya silang gumawa habang wala pa ako. Ganti niya kay Hanson. Naku, wala pa pala siyang tiwala. Natatawang ani ng binata. Kinansyawan si Hanson ng mga tao sa paligid. Inudyukan ito na muling magsimula sa paggawa ng tinapa para mapabilid si Maria Corazon. Binibiro lang naman nila ang binata pero pumunta na ito sa isang sulok kung saan naroon ang box ng isdang Japayuki. Watch me, okay? Anang lalaki. Nagmamalaki nitong nilublob ang mga isda sa palanggana na puno ng tubig. Hiwa-hiwalay roon ang mga isda bago ipagpag ang bilao na paglalagyan. Pakiabot naman ng asinurang. Humagikik si Maria Corazon pero sinunod niya rin ito. Wow! Kuhang-kuha ang dami ng asin na binubudbud ha? Tansyado ko na, hindi ba? Sabi ko naman sa'yo, nakailan na kaya ang pausok bago ka pa dumating? Pagmamayabang ni Hanson. Magpaamoy ka na lang kasi kay Corazon, Boss Hanson, para malaman niya na amoy tinapa ka na. Oo nga, para may lang gabi naman dito. Yee! Muli itong nakatikim ng buska sa paligid. Ang dalaga naman ay hindi mapuknat ang ngiti sa labi. Ganoon pala ang pakiramdam ng may porsigidong masagot na manliligaw. Nakakakilig at nakakatsabi ng puso. Idagdag pa ang malalagkit na titig ni Hanson sa kanya. Ay kainaman. Ayop naman pala, Maria Corazon. Marunong na pala talaga. Ikaw talaga. Kinukulang ang bilib kay Boss Hanson. Kantsaw ng isang tauhan matapos na gawin na nga ni Hanson ang proseso ng paggawa ng tinapa sa harap niya. Ang boss nila, kumindat naman kay Maria Corazon. Tuloy, hindi na talaga mawala ang ngiti ng dalaga. May dala ka bang bimpo, Boss Hanson? Nang mahango na ng binata ang pinausukan ng mga isda ay tanong dito ni Maria Corazon. Ha? Nang sabi ko kung may dala kang bimpo o panyo. Kumilos si Maria Corazon. Siya na ang kumuha ng hinahanap sa sarili niyang salakot. Pero wag ka na mag-abala pa. Heto't may dala pala ako. Walang salita na dinampi ng dalaga ang face towel sa pawisan na si Hanson. Sandali namang natameme ang binata. Sa pagkakapunas ni Maria Corazon sa pawis na nasa noon niya ay nagkalapit sila. Malaya niyang napagmasdan ang napakagandang mukha ng dalaga na unang nakakuha sa kanyang interes. At sa tingin ni Maria Corazon, malaya namang napapagmamasdan ni Hanson ang kislap ng kanyang mga mata kung kaya ganoon na lamang din ang ngiti nito. Oh, ano yung titig na yan, Hanson? Nakataas ang kilay na tanong ni Maria Corazon. Ngumiti ang lalaki. Wala. Sa sobrang lapit mo, nakakawalang salita ang maamo mong muka. Ang dalaga naman ang natameme. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Hindi nila alam kung ilang segundo silang nagkatitigan bago bumaba ang mga titig na yon sa kanilang mga labi at pabalik ulit sa tinginan. Kung may bibiglang ang paningin, sasabihin na nito sa'yo na ako ang soulmate mo, Maria Corazon. Bulong ni Hanson. Tama ka. Pinapakita rin sa akin ng mga mata mo ang ibig ipaunawa ng salitang soulmate, Hanson. Salamat sa pagpapakitang gilas ngayong araw. Sige na, aaminin ko na. Tinanghali ako ng gising kasi napuyat ako kagabi. Sa kakaisip ko sa'yo. Lumawak ang ngiti ni Hanson. Sa sumunod na sandali, napapikit si Maria Corazon dahil unti-unting yumuko sa harap niya ang lalaki. Hinantay niya ang dampi ng halik nito, ngunit hindi naman yun dumating. Bago pa man niya matikman ang unang halik, sana mula kay Hanson, ginunantang na sila ng sigaw mula sa dalawang binatilyong humahangos. Maria Corazon, ang kubo niyo nasusunog! May sunog, tulungan natin ng mga nasa kabila! Kailangan na nilang lumikas, hindi na kayang apulahin ng sunog! Magmadali ka, Corazon. Magmadali kang Maria Corazon. Walang makakapasok na tulong sa kubo niyo. Nakahandusay ng nanay at tatay mo. Siyang dating ni Isko sa gitna ng kaguluhan sa paligid. Halika na! Ngunit bago pa makuha ni Maria Corazon ang palad na inabot sa kanya ng kababata at kaibigan na si Francisco'y, may mainit at malambot na palad ng gumagap sa kanya. Nang lingunin niya ang nagmamay-ari ay si Hanson yun. Hasamahan na kita, Maria Corazon. Ani Hanson sa tinig na walang sino man ang makakaawat. Ultimo si Isko. Nalagpasan na nila si Isko kaya hindi nila makita na napailing na lamang ito sa kanilang likuran. Pagdating sa kubo nila, nakalupaypay na sa malupang sahig si Maria Corazon. Naupos ang tirahan nila at nakalbuong halaman sa paligid. Maging ang kulungan at laman noon ng mga manok at sisiw, tinusta ng sunog. Ang nanay niyang si Cora at amain na si Justo,
Hindi rin makalimutang paslangin ng lintik na sakuna. Nay, namamaos na ang tinig ni Maria Corazon. Subalit yun at yun lang ang salita na namumutawi sa labi niya mula pa kanina. Hindi rin maampat ang mga luha niya habang malungkot na nakamasid lang siya sa kanilang kubo. Maria Corazon, magpakatatag ka. Bulong ni Hanson sa nakakaawang dalaga. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang pagsubok na to. Hindi makapaniwala na sambit ni Maria Corazon. Hindi siya makapaniwala na ang kaninang umaga na pag-uusap nila ng ina at namain ay huling beses na pala. Sa likod daw nagsimula ang sunog. Hindi malaman kung sino ang nanigarilyo. Malaki raw ang posibilidad na ganoon ang nangyari, Maria Corazon. Anang isang matandang lalaki na lumapit sa kanila. Kapitbahay nila ito. Napakabilis umakyat ng apoy. Hindi kinain ang kapirasong tubig na meron ng nanay at amain mo. Sigarilyo lang ang nakikita nilang rason. Dahil nabanggit naman namin na wala kayo nakakaaway rito sa tagal nyo nang narito. Tulala lamang ang dalaga na kinakausap si Mang Igme kung kaya si Hanson na ang tumango rito. Maya-maya pa, napahagulgol si Maria Corazon sa isang ihip kasi ng malakas na hangin, napakalakas na ulan na ang kasunod. Bakit noon lang umulan? Kung kanina pa sana ay baka nakaligtas pa ang amain at kanyang nanay. Bakit ang masayang pakiramdam na pinaranas sa kanya ng tadhana sa piling ni Hanson nitong mga nakaraang araw at kanina ay grabing pighati ang kasunod? Maria Corazon, wala ka nang uuwian. Hayaan mong daling kita sa mansyon at ipakilala kay mama. Hayaan mong kami muna ang kumalinga sa'yo. Narinig niya si Hanson pero hindi siya sumasang-ayon. Gayunpaman, naramdaman na lang niya ang sariling mga paa na tinatahak na rin ang daan patungo sa malaking mansyon ng mga ito. Tama ang lalaking minamahal. Wala na siyang uuwian. Daig pa niya ang basang sisiw sa mga oras na yun. Hindi niya alam kung saan na siya pupulutin sa mga susunod na araw. Sa mansyon, naging mapanuri ang tingin ng mga tao. Pero walang pakialam si Maria Corazon. Halos tulala lamang siya habang inaakay siya ni Hanson. Maligo ka at saka magpahinga, Maria Corazon. Kailangan mo magpalakas sa gitna ng hindi inaasahan na pangyayari. Untag ng binata sa kanya. Inabutan siya nito ng damit pamalit na hindi alam ni Maria Corazon kung saan at paano nito nakuha. Basta naulinigan niya lang na naguutos ito sa mga tauhan noong dumating sila. Salamat. Tipid niyang tugon. Maria Corazon, tapos ka na ba? Natigil sa pagsalita si Hanson. Pagpasok niya kasi sa kwarto kung saan niya iniwan kanina ang nobya, nadatnan niya ito na nagbibihis pa lang. Wala ni isang saplot. Hey, bakit di ka naglock ng pinto? Tarantang sinara ng binata ang pintuan. Imbis na tugunin siya ay mabilis na yumakap si Maria Corazon sa matipuno niyang dibdib. Doon nagsimula na namang yumugyog ang mga balikat nito. Shh, tahan na. Tanging nasabi ni Hanson. Walang kibo na tumingala si Maria Corazon at para sa binata, isang imbitasyon yon para sa isang halik. Halik na hindi na nila alam kung paanong lumalim. Kusang kumilos ang mga katawan nila at si Maria Corazon pa ang tila naging hinete. Alam ni Hanson na birhen pa ang nobya, kaya kahit natutuwa siyang makita na namimilipit ito sa hapdi ng pagpasok niya, inalalaya niya pa rin ito sa paggalaw. At nang makarecover ito, naging maganda na ang galaw ng kanilang pag-iisa. Nang maabot nila ang Gloria, sandali silang nagpahinga at naulit na naman ang pagkakaisa ng kanilang mga katawan. Masyadong mabilis ang lahat, Maria Corazon. Nang sagutin mo ko, at binigay mo kaagad ang pagkabirhen mo sa akin. Hindi kumibo ang babae. Masuyo lamang na hinahaplos ang braso at kinikintala ng halik ni Hanson ang bumbulan nito. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na maaasahan mo ko. Hindi kita iiwanan. Pananagutan kita. Sa simpleng salita na yon, napayapa si Maria Corazon kahit pa nga wala sa tamang wisyo ang utak niya ng mga sandaling iyon. Hapunan nang makaharap nila ang nanay ni Hanson. Walang pagdadalawang isip na pinakilala at pinagmalaki ng binata ang kanyang nobya. Maria Corazon, napakagandang pangalan. Tunog alta. Maaari ko bang malaman kung anong pinagkakakitaan mo, iha? Marahas na napalunok si Maria Corazon. Ang mga palad niyang magkasiklop sa kanyang kandungan ay nasampigan niya sa labis na kaba. Hamak siyang probinsyana, ngunit hindi siya tanga. Alam niyang ang pagkakatanong ng ina ni Hanson na si Ginang Marta ay may halong sarkasmo. Dahil kung hindi, bakit ito nagtanong kung kailan nag-excuse si Hanson upang gumamit ng banyo?
Tindera po ako sa may palengke sa bayan. Tindera ng ano? Tinapa ho. Kaya naman pala nang dumating ka kasama ng anak kong si Hanson ay nangamoy usok na hindi mawari. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ay ganyan na ganyan din ang naaamoy ko sa hangin sa tuwing uuwi rito ang aking anak. Binagsak ng ginang ang hawak nitong kutsara. Gumawa yun ng ingay na bahagyang nagpagulat kay Maria Corazon. Ma'am, napakataas naman ang ambisyon mo, Maria Corazon. Sa pagbitbit sa'yo ng anak ko rito sa aming mansyon, inaakala mo talaga na ganoong kadali ka na lang niya na magiging asawa? Nagsimulang mag-init ang sulok ng mga mata ni Maria Corazon. Inaasahan na niya ang ganoong pangungutya mula sa nanay ng nobyong si Hanson. Pero hindi niya rin akalain na masakit pala talaga kung harapan ng ipapamukha sa kanya kung gaano kalaki ang agwat ng pamumuhay nila ng nobyo. Naalala na naman niya ang kabilin-bilina ng namayapa niyang ina. Mama, buti naman na nakapag-usap kayo ni Maria Corazon habang wala ako. Biglang sambit ng kababalik lang sa mesa na si Hanson. Sandaling nakahinga ng maluwag si Maria Corazon pero alam niyang hindi roon natatapos ang kalbaryo niya. May nangyari na po sa amin ni Maria Corazon. Nais ko po siyang panagutan. Sa gitna ng hapag ay biglang anunsyo ni Hanson. Kailan ang kasal? Hindi inaasahan ni Maria Corazon ang ganoong kabilis na tanong mula kay Ginang Marta. Sa lalong madaling panahon. Pagkasabi ni Hanson ng sa lalong madaling panahon, hindi yun gaanong nagtagal. Bagkus, wala pang ang 4 na buwan ay naihanda na ang lahat. Ni hindi na rin hintay ni Hanson na makapunta ang ama. Busy raw ito masyado sa business sa Maynila. Sigurado ka ba na tuloy ng kasal mo bukas kay Hanson? Untag ni Isko sa naglalakbay na diwa ni Maria Corazon. Nang araw na iyon ay dinalaw siya ng kaibigan sa mansyon. Oo naman Isko, sa ilang buwan na kasama ko sila dito, naging maayos naman ako. Nangako rin si Hanson na luluwas kami ng Maynila pagtagal. Tinatapos lang niyang ilang bagay rito. Narinig niya ang buntong hininga ng kaibigan. Napansin ko na hindi ka pa rin palang ngiti na tulad noon. Aba, dapat nga ngumiti ka na at napadali yung hulugan mong cellphone dahil kay Boss Hanson. May himig na pagbibiro na ani Isko. Tipid na ngumiti si Maria Corazon. Hindi na yata maibabalik ang dati kong ngiti. Pero kahit paano, napapasaya naman ako ni Hanson. Buti na lang at nariyan siya. May dahilan pa ako para kahit papano ngumiti sa kabila ng lahat. Nagpapasalamat din siya na hindi nangyari ang inaasahan niyang kagaspangan mula sa nanay ng nobyo. Masyadong abala sa negosyo si Ginang Marta at masyado ring malaki ang mansyon para magkita sila ng madalas. Umaasa pa rin ako isang araw. Makita ko ang paghilo mo, Maria Corazon. Imbis sa mukha ni Isko ay lumipad ang paningin ng babae sa braso ng kaibigan. Mahaba na yata ang araw na hindi tayo nagkita. Ngayon ko lang nalaman na nagpatattoo ka, Isko. Napakaliit lang ng tattoo ni Isko. Nasa mismong palapulsuhan yun. Ito, wala naman. Nakatuwa lang namin ni Abner na magpatato. Nagpahikayat na rin ako. Maganda naman. Nakatalikod na babae. Naliligo sa batis. Pagmamayabang pa ni Isko. Tumango lamang si Maria Corazon pero sa likod ng utak niya ay parang minsan na niyang nakita ang tattoo na yun. Hindi niya lang maalala kung kailan at saan. O siya, kung ganyan na hindi na pala mabago ang desisyon mo, mauna na ako at magkita na lang tayo bukas sa simbahan. Tumayo si Isko. Pinagbagang salawal na bahagyang naramihan sa pagkakasalampak ng upo. Muling tumango ang babae. Salamat sa lahat, Isko ha. Kung makakarating ka sa Maynila, dalawin mo ko. Nasa Maynila na ang isipan ni Maria Corazon dahil nais niya sana ng panibagong buhay. Sa tuwing nagigising siya na naroon pa rin siya sa kinalikahan na lugar, ay naaalala lamang niya ang masasayang alaala ng yumaong ina at amain. Subalit ang hindi niya alam, napipinto talaga siyang makarating sa Maynila. Sa ibang paraan nga lang. 9:00 ng umaga ang kasal ni Hanson at Maria Corazon. Gaya ng nakagawian na pamahiin, hindi sila nagkita ng nobyo bago ang araw ng kanilang kasal. Dangan lang at sa pagkakataon na yun, masyadong mahaba ang 2 linggo. Hindi naman nagtanong si Maria Corazon kung bakit 2 linggo ang tinakda ni Ginang Marta na hindi niya makita si Hanson. Pinagbigyan na lang din niya at buti nga't pumayag ito na maikasal sila. Maria Corazon, ikaw nga ay matadong ko. Sa gitna ng biyahe at tahimik na pag-iisip ay untag sa bride ng driver na si Mang Julian. Napakurap-kurap pa muna ang babae bago tumugon. Ano yun?
Noon lang niya napuna na nakahinto sila. Madalang mag-traffic sa lugar nila pero sa unahan ay nakita naman ni Maria Corazon na patawid pala ang bugso ng kalabaw. Ito huwag mo sanang mamasamain ha. Napansin ko kasi na panay perlas ang suot mong hikaw, porselas at kwintas. Hindi mo ba alam ang pamahiin na sumisimbolo ang perlas sa luha? Sa araw ng kasal mo pa yan napiling isuot. Napahaplo si Maria Corazon sa suot na pearl bracelet. Hindi ko po alam ang pamahiin na yan. At saka po si Ginang Marta ang nagbigay sa akin ito eh. Sa totoo lang ay natuwa nga siya nang ibigay yon ng wedding coordinator. At ipaalam sa kanya na galing daw yon sa nanay ni Hanson. Request ng ginang na isuot niya sa araw ng kasal. Sa bagay, popular ang perlas. Hindi nga lang lahat nakakaalam na simbolo ito ng luha. May kasabihan din na nagsisimbolo yan ng bagong yugto ng buhay. Kung saan malayong malayo na sa dating ninanais mo. Na kung dati simpleng bato lang ang suot mo, palitan mo yun ng mamahalin na perlas kasing simbolo ng pagpapalit mo ng buhay. Napangiti si Maria Corazon. Baka yun na nga ang ibig pakiwari ni Ginang Marta sa pagregalo sa kanya ng mga perlas. Pagpapalit naman ng buhay ang pagpasok sa buhay may asawa, hindi ba? Abala ang utak ng bride sa nilalakbay niyang mga katanungan. Kung kaya labi siyang napadausdos nang walang ano-ano'y nagpreno si Mang Julian. Narinig ni Maria Corazon ang click na nagsasaad ng pagbukas ng mga lock ng pinto ng kotse. Nag-alis din ng seatbelt ang matandang driver kung kaya ganoon din ang ginawa niya. Anak ng tokwa! Sino ba tong lintik na nakakalesa? Naawat ang sinasabi ng driver at akmang pagbaba nito nang biglang tumuntong ang kabayo sa harap pa mismo ng wedding car. Dinurog ng kabayo ang salamin ng kotse. Nanlaki ang mga mata ni Maria Corazon sa bilis ng pangyayari. Kanina lang, kausap niya pa si Mang Julian. Ngunit ngayon, sapo nito ang sariling dibdib at inatake na ito sa labis na nerbiyos. Mang Julian! Walang boses na sigaw ng bride. Halos tulala pa siya nang bigla namang may nagbukas ng pinto ng kotse. Kasabay ng pagkakabigtas ng suot niyang bracelet ay ang pagkabingi ni Maria Corazon. Nakakabingi ang impact ng pagbulusok niya sa tubig. Nakakawala yun ng ulirat at sa ilang saglit nakalimutan niya na marunong siyang lumangoy. Saktong nasa gitna sila ng tulay nang harangin sila ng kalesa, kung kaya sakto rin ang pagkahila sa kanya ng kung sino ay mabilis at buong puwersa siyang naihagis nito sa malawak na karagatan. Diyos ko, iligtas mo po kahit ang mga bata sa sinapupunan ko. Hindi niya pa nasasabi kay Hanson na may pumipintig na bata sa sinapupunan niya. Dahil 2 linggo silang hindi nagkita at nagkausap, tinakda ni Maria Corazon na isurpresa sana ang binata sa araw ng kanilang kasal. Pero heto ang kinahinatnan niya. Kung ano man ang mangyari sa kanya ngayon, Diyos na ang bahala. Hindi alam ni Maria Corazon kung saan siya dinala ng agos. Pero nagising din siya dahil sa malakas na buhos ng tubig sa kanyang muka. Gising ka na ba? Sinubukan kong bigyan ka ng hangin at alisan ng tubig sa baga. Pero ayaw mong magising. Kaya binuhusan na lang kita ng tubig na pinatunawan ko ng 2 yelo. Kumurap si Maria Corazon. Si Hanson ang nakamulatan niya pero hindi tulad niya, simpleng t-shirt at maong na pantalon lang ang suot nito. Hanson? Hindi ako si Hanson. Tawagin mo ako sa pangalan na Indigo. Yun ang binigay na pangalan sa akin ng mga taga rito nung napulot nila ako. Ganoon kasi ang kulay ng suot ko noon. Katulad mo, inanod din ako ng tubig patungo rito sa Baseco Tondo. Ang sabi nila, imposible na mabuhay ako kung nalunod ako mula sa ibang lugar, gaya ng karatig probinsya. Baka magkatulad tayo ng sinapit. Baseco Tondo? Nagtatakang ani ni Maria Corazon. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa kanya naalala na noong may tumilapon sa kanya na kung sino at nagsimula siyang ikampay ang mga pa at braso sa paglangoy, bigla na lang may dumating na maliit na bangka. Sinagip siya ng bangka na yun. Sinagip siya ni Isko. Dahil talagang taga-isla, madali para kay Isko na mailipat siya sa malaking barko na babiyahe papunta sa Maynila. Nagkasakit si Maria Corazon sa buong biyahe nila. Humantong pa yon sa pagdedeliryo pero inalagaan siya ng kaibigan. Kaya lang, bago dumaong ang barko sa tunay na daungan, pinalipat siya ni Isko sa munting bangka. Sinabi nito na nasa Maynila na siya. Nasa Maynila na nga ako? Oo, nasa Maynila ka. Napulot kita kanina madaling araw. Buti nga buhay ka pa. Katulad ko, maswerte ka na buhay sa kabila ng trahedya. Mas maswerte ka lang at mukhang natatandaan mo pang pagkatao mo. Ako kasi hindi na talaga eh. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Mabutit na pulot ako ni Nanang Kaka.
Halika, tumayo ka na dyan at ipakikilala kita sa kanya. Si Nanang Kaka ay matandang babae na may subo na nakarol yung dahon. Yun ang ginagawa nitong sigarilyo. Edad 70 na raw. Medyo hukot na at mabagal maglakad. Mag-isa lang ako sa buhay kaya wala namang kaso kung dito kayo manirahan ni Indigo. Hiling ko lang na sana matulungan at masamahan niyo ako sa pagtitinda ko rito. Anang matanda, tinutukoy ang munti nitong sari-sari store. Minsan kasi hirap na akong mamili sa palengke. Maraming salamat po. Sagot ni Maria Corazon. Makakaasa po kayo ng tulong mula sa akin. Noon sa probinsyang pinagmulan ko, tindera rin po ako ng tinapa. Mabuti kung ganon. Siguro nga, pinagtagpo tayong tatlo ng tadhana dahil nitong mga nakaraan, hirap na ako at balak na lang maghintay sana ng aking kamatayan. Pagod na ako. Huwag niyo pong isipin yan, Nanang. Habang nabubuhay ang tao, may kapalaran pa po na naghihintay sa kanya. Hindi pa po tapos ang lahat. Pwede naman nating hintayin ang kamatayan natin. Pero ibang usapan kung may kukuha nun sa atin. Naalala na naman ni Maria Corazon ang pagiging ulila niya. Sa nangyari sa kanya sa araw mismo ng kanyang kasal at sa naganap din sa ngayon wala ng alaala niyang nobyo. Alam niya, dapat pa siyang magpalakas. Mayroon pa siyang dapat balikan. Kung sa bagay nga, tiyak ko may dahilan kung bakit binuhay pa kayong dalawa ng Diyos. May dahilan kung bakit sa kabila ng nangyari dito. Dito pa kayo dinala sa akin ang kapalaran na sinasabi mo. Simpleng sagot sa kanya ng matanda. Magaan ang loob ni Maria Corazon kay Nanang Kaka. Kaya magandin sa kanya na naikwento sa pahapyaw na paraan na sila ni Hanson ay magkakilala. Nasabi niya rin dito na ang lalaki ay hahayaan na lamang niya sa nais ito na tawagin nilang Indigo. Iisipin na lamang niya na ang pagyayaring yon ay nakatakda bilang panibago nilang simula. Pero kapag dumating na ang tamang timing, babalikan niya kung sino man ang mga dapat na balikan. At kailangan ko mapagplanuhan lahat ng yun bago pa matagpuan ng pamilya niya si Hanson. Ani sa isip ni Maria Corazon. Alam niyang imposibleng hindi mahanap si Hanson ang nanay nito. Nag-iisang anak ang lalaki at mapera sila. Sa naganap sa kanya, may ideya si Maria Corazon na baka si Ginang Marta ang may gawa para mailayo siya sa kasintahan. Pero malaking palaisipan ang nangyari kay Hanson. Sino ang nagtapon sa kanyang nobyo sa karagatan? Imposible naman ang nanay nito. Kinabukasan, maaga pa lang ay binuksan na ni Maria Corazon ang tindahan. Pinagtimpla niya rin ng kape si Hanson. Anong lasa ng kape? Nakangiti niyang tanong sa nobyo. Masarap siya. Masarap ba talaga? Bakit nakakunot noo ka? Sinalubong ng lalaki ang mga mata niya. Alam mo kasi, parang nalasahan ko ng kape na to. Bahagyang natawa si Maria Corazon. At dahil wala kang maalala, hindi mo natandaan kung saan at kailan, ganun ba? Tama ka. Ngumisi ang lalaki. Ang talino mo ah. Doon na tuluyang natawa si Maria Corazon. Hayaan mo, baka makatulong ako sa pagbabalik alaala mo sa mga susunod na araw. At gusto niyang siya sana ang kauna-unahang maalala ng nobyo. Sana. Para kung malaman ko man kung sino ko, matulungan ko pa ng higit si Nanang. Maliit na ngumiti si Maria Corazon. Likas talaga na mabuti ang puso ni Hanson sa mga kapuspalad na tulad niya. Oh, wag mo nang kunin yan. Ako na maghuhugas. Awat ni Hanson sa pagkuha ni Maria Corazon sa tasa ng pinagkapihan nila. Ayos lang, ano ka ba? Tulungan lang tayo. Kanina ikaw nang nabukas ng tindahan eh. Ano ka ba? Gawain talaga yun ng lalaking may muscle na tulad ko. Pabiro na nilantad pa ni Hanson ang muscle sa braso. Pagak na natawa siya. Oh, gawain naman ng babae ang maghugas ah. Pero mula nung matagpuan kita sa tubig, nangako ako na ituturing kitang prinsesa. Natigilan si Maria Corazon. Ganun na ganun ang pinangako ni Hanson sa kanya noon. Napakakasalan siya nito at ituturing na prinsesa. Hindi minsan na pinangarap niyang magkakatotoo iyon. At nang maranasan naman ng nanay niya na maging reyna, pero ang lahat ay bigla na lamang naglaho sa isang iglap. Ayos ko lang ba, Maria Corazon? Bakit parang natigilan ka? Oh, umiiyak ka ba? Wala ito. Mabilis na pinahid niya ang mga luha. Napuwi lang ako. Hindi ka pa yata nagsipilyo eh. Bigla ay pagbabago niya ng usapan. Napuwing ako sa baho ng hininga mo, Indigo. Ha?
Grabe ka naman sa akin. Paanong mabaho? Amoy kape nga tong hininga ko. Inamoy ng lalaki ang sariling hininga sa nakakuyom nitong palad. Napahagikik naman siya ng walong ano-ano ay kinudlit siya ng lalaki sa kanyang tagiliran. Ang lakas ng kiliti mo. Ano ba Indigo? Tama na nga. At mula nang malaman ng lalaki na malakas ang kiliti ni Maria Corazon sa tagiliran ng baywang, parati na siya nitong kinukudlit doon. Minsan, ginawa na namang pambati ni Hanson sa kanya ang pagkudlit. Nakaupo nun si Maria Corazon sa tapat ng bahay at nakatingin sa malayo. Ay Kike! Natutop ng babae ang sariling bibig. Tawa naman ang tawa si Hanson. Ang layo ng tanaw mo. Hindi mo lang napansin na nakalapit na ako sa'yo. Ewan ko sa'yo. Saan ka ba galing ha? Sabi mo maglalaro ka lang ng basketball pero inabot ka na ng dilim. Nakanguso na wika ng babae. Tumabi si Hanson sa kanya. Pasensya na. Late ko na tuloy na isarang tindahan. Napainom kasi ako ng kaunti ron sa umpukan eh. Hay nako Indigo ha. Huwag mong ugaliin yan. Pwede ba? Baka mapano ka. Hindi tayo taga rito. Napaparami naman din ang mga naging kaibigan ko rito. Ayos na makipagkaibigan ka. Pero ang alak, wag mong bibisyo. Bili ni Maria Corazon sa kasintahan. Pero sa totoo lang, mas concerned siya na baka magka-allergy si Hanson sa mumurahin na alak. Mayaman ang lalaki kaya alam niyang masanay ito sa mga tinagurian na fine wine. Maganda rito no? Payapa ang tubig kahit medyo mabaho. Ani Hanson, iniba ang pinag-uusapan nila. Oo. Napansin mo rin pala ang antot sa tubig. Inakala ko nga na wala kang pangamoy eh. Lagi ka pa namang tumutuloy dyan sa batuhan ng tubig pag pauwi na tayo mula sa palengke. Natatawang sabi niya sa lalaki. Sira ka talaga. Teka nga, magtitimpla ako ng kape. Ani Hanson. Napuna kasi nito na may bagong pakulo sa munting barong si Nanang Kaka. Ganoong oras ng gabi rin ay nagkakape ang matanda. Makalipas ng ilang segundo, bumalik si Hanson na may bitbit na 2 tasa ng mainit na kape. Mabango ang aroma noon. Kinuha ni Maria Corazon ng 1 tasa. Pumikit pa siya at sinamyo. Hinipan niya at sabik na hinigop. Ngunit para lamang ilapag ang tasa at mapatakbo sa isang sulok. Nagkakape ka naman talaga sa gabi. Pero bakit ngayon ka lang yata subukan ng dilaw Maria Corazon? Habang hinihilot ni Hanson ang likod niya ay puno ng pag-aalala nitong wika. Indigo, sa tingin ko, buntis ako. Walang pasakalye na tunog niya. Nakita niya ang gulat sa mukha ng lalaki. May kasintahan ka na pala. Tama ka. Mapait nang umiti si Maria Corazon bago kinuha ang palad ni Hanson. Pero sa ngayon wala siya eh. Natatakot ako sa mga susunod na araw pero alam kong hindi mo naman ako pababayaan, hindi ba? Siyempre hindi. Kung wala pang tatay ng mga anak mo, pwede rin ako na muna ang maging tatay ng anak mo. Sinserong sagot ng lalaki. Napanatag si Maria Corazon sa salita na ayon ni Hanson. Oy Indigo, galing ako sa umpukan. Nakauwi ka na raw. Nalingunan nila si Mark, kapitbahay at isa sa naging kaibigan na roon ni Hanson. Mark, ikaw pala. Ganting bati ni Hanson. Umuwi na ako. Hindi naman ako sanay uminom eh. Nakisama lang ako sa tagay. Ayos na yun. Naiintindihan nila Bok yun. Oh, bakit pala? May sadya ka ba? Oo sana eh. Naulala ko kasi yung pinapag-usapan natin noong nakaraan. Nasasama ka kamo kapag pumunta kami sa kabila para magsundo ng mga turista na gustong pumunta rito. Anong sinasabi niya Indigo? Hindi mo yata yan nabanggit sa amin ni Nanang. Nagtataka na singit ni Maria Corazon. Naisip ko kasi na dagdag din sa panggastos ang kikitain ko sa sinasabi ni Mark na trabaho. At saka baka mainam naman din sa akin na pumunta sa kabilang ibayo ng tubig. Kahit paminsanan para makatulong sa pagbabalik ng alaala ko. Hindi ba't ang sabi ng doktora sa center? Sa ganoong paraan naman daw nagbabalik ang alaala ng mga katulad kong sinapit. Nabigla si Maria Corazon. Hindi niya napaghandaan ang binabalak ni Hanson na pag-alis-alis sa Baseco. Ganun ba? Lalo na ngayon na buntis ka. Baka mas makabubuti talaga na matutunan kong iba pang maaaring pagkakitaan dito. Wala siyang naisagot sa sinabing iyon ni Hanson. Sige, ako rin siguro. Dapat ko rin alamin ang iba pang maaaring pagkakitaan dito para sa magiging anak ko. Basta kapag hindi mo kaya, huwag mong pilitin na. Hindi lang ang sarili mo dapat mong alagaan ngayon. Buong pagkalinga na tugon ng kanyang nobyo.
Naku, marami namang mapagkakakitaan dito. Alam niya ni Nanang. Ultimo sa Nanang, gumagala noon at hindi naman napirmi sa tindahan niya. Ani Mark. Narinig ko ang pangalan ko. Ano na naman ang iniirim mo, Marco? Mark lang, Nanang. Natawa sila. Gabi na kaya napalapit ako. Mukhang sinisikmura ka, Maria. Baling ng matandang babae kay Maria Corazon. Wala ho ito, normal lang po. Mamaya na lang niya sasabihin kay Nanang Kaka na siya ay buntis. Sa ilang sandali, napag-usapan ang binanggit ni Mark na trabaho para kay Hanson. Maya-maya lamang, nagsiuwi na rin sila at nagpahinga. Sa kabilang banda, halos mapatira na ng ugat si Ginang Marta. Ilang buwan na niyang hinahanap si Hanson. Ngunit wala pa ring magandang balita na ihahatid sa kanya ang kanyang mga tauhan. Kahit ang hayop na si Isko, wala ba kayong balita sa kanya? Asik ng Ginang. Wala pa rin po. Taal na taga rito si Isko kaya loyal sa kanya mga residente. O baka talagang hindi tayo mabigyan ng kasagutan ng mga napagtanungan natin kahit mag-alok tayo ng pera, Ginang Marta. Anang isa sa mga tao nito. Mukhang kasabay ng pagkawala ni Maria Corazon, pinili na rin umalis ng Isko rito. Baka magkasama sila. Diyan kayo magaling. Sa puro haka. Wala kayong maibigay na siguradong sagot. Panay kayo baka. Malay natin, siguro. Naiinis na sabi ni Marta. Magtrabaho kayo. Wala akong pakialam kay Maria Corazon. Pero dapat yung mahanap ang anak ko. Bago pa mag-cross ang landas nila ng sira-ulong Isko na yon. Muli, mga nakayokong umalis ang tauhan ni Ginang Marta. Samantalang siya, naiwan na nagpupuyo sa galit. Pumunta siya sa lagakan ng alak. Kumuha ng wine doon at walang anuman na tinungga. Mula nang mawala sa piling niya ang pinakamamahal niyang anak, naging pampakalma na niya ang alak. Kailangan din niya ng alak para sandaling makalimutan niya na sa malaking bahay na yon, nag-iisa na lamang siya kahit napapaligiran pa siya ng magarbo at masaganang kayamanan. Mula noon hanggang ngayon, makasarili ka pa rin, Marta. Sa nanalabo ng mga mata dala ng kalasingan, tinaas ni Ginang Marta ang ulo. Handro? Bigkas niya sa ngalan ng ama ni Anzon. Imbis na sumagot, pinukol siya nito ng sangkaterbang litrato. Hinangaan at minahal ko ang matapang at porsigidong Marta. Pero hindi ko akalain na aabot ka sa puntong ultimo sarili mong anak. Ipapadukot mo para lamang hindi matuloy na maikasal siya sa babaeng mahal niya. Bakit? May mabuti bang dinulot ang lintik na pagmamahal na yan sa atin, Handro? Hindi ba sa hiwalayan din naman tayo napunta? Gaano ako nakakasiguro na hindi ibabagsak sa kabiguan sa pag-ibig ang anak ko? Hindi siya kasing tatag ko. Naninisik ang mga mata na sagot ni Marta. Napailing si Handro. Noong maliit pa si Hanson, kamuntik na itong nawala sa tamang pag-iisip dahil sa pag-alis niya sa kanilang tahanan. Nalulungkot man, hindi na kaya pang pakisamahan ni Handro ang makasariling si Marta. Hindi niya gusto ang pagtanggi nito na isama sa kanila ng tatay niyang ulyanin, gayong iisang pamilya na dapat sila na magkakasama. Ang nakakalungkot, hanggang sa gumaling si Hanson sa tulong na rin ng lolo nito, hindi pa rin nagbago si Marta at sa nalaman niya ngayon, mukhang mas tumindi pa ang pagiging makasarili ng babaeng kaharap. Mas madali bang magtapang-tapangan kaysa ang aminin na talunan ka, Marta? Anong sinasabi mo? Asik ng Ginang. Talunan ka. Pinili mo na maging safe ang anak natin sa piling mo, pero sa isang malaking pagkakamali na ginawa mo, dahil ikaw mismo ang naglagay sa kanya sa panganib. Nasa siya ngayon, hindi ba't nawawala? Makikita ko rin ang anak ko. Marami akong pera. Mas marami akong pera sa'yo. Pagal na tumawa si Handro. At sasabihin mo naman na mas makapangyarihan ka at mas may silbi. Iyon ang totoo. Inisang hakbang ni Handro ang dating asawa. Mabilis niyang pinilipit ang pisngi nito. Kung mauna ko matagpuan ang anak natin, hinding-hindi ko na siya pauuwiin sa'yo. Dahil sigurado ako, kung kailala ka pa niya sa mga oras na to, nakabalik na kaagad si Hanson. Kaya magdasal ka na, Marta. Ipagdasal mo na makilala ka pa na sarili mong anak na pinahamak mo. Nang tinikuran siya ng dating mister, ay nauupo sa napahugulgol si Ginang Marta. Natakpan niya ang sariling bibig habang iniisa-isa ang mga litrato na hinagis ni Handro. Hayop ka, Isko. Tanging nasambit ng Ginang. Samantala, si Isko ay kasalukuyang umiinom ng tubig na nabili nito sa mga batang naglalako sa kalsada. Mga bata,
Baka nakikilala o nakakasalubong yung magandang babae na to. Litrato ni Maria Corazon ang bitbit niya. Ay, parang kilala ko po yan. Minsan na siya nakabili ng tubig sa akin. Nung mahilo siya galing si ate nun sa center. Sabi ng isang batang babae. Talaga? Isang bandang lugar na nakita mo siya? Sabik na tanong ni Isko. Dito po. Dito rin po yun. Kuya, bumalik ka lang dito. Parati siyang dumadaan dito. May boyfriend na yun ah. Kaano-ano kanya. Singit naman ang paslit ng babae. Boyfriend? Takang tanong ni Isko. Oo, gwapings nga ang syota niyan eh. Lagi nakaalalay sa kanya. Lagi naming tinutukso sila kasi bagay sila. Naghagik-hika ng mga bata. Talaga ba? Pinsan niya ako. Matagal ko na kasi siyang hinahanap eh. Pag nagawi siya rito, pakibigay na lang sa kanya numero ko, pwede ba? Matapos ibigay ni Isko ang sinulatan na kapirasong papel, inabutan niya ng bariya ang mga bata. Umaasa siyang bukas o makalawa, magkausap sila ni Maria Corazon. Ngayon na ayos ng lahat at may bahay na siya na maaari nilang tuluyan, kailangan na niyang maiuwi ang babae. Napilitan lang siya noon na hayaan ito dahil marami pa siyang dapat ayusin. Hindi nagtagal, nakarating naman ang numero ni Isko kay Maria Corazon. Tuwang-tuwa ang babae. Pero ang problema, wala siyang cellphone para matawagan ang kaibigan. Si Mark meron. Naalala ni Hanson. Kaya lang, wala siya ngayon dyan eh. Sa makalawa pang balik, dumayo sa pinsan niya eh. Hayaan mo na, makakapaghintay naman ako, Indigo. Naghuhugas sila ng mga plato noong gabing yun nang mabanggit ni Maria Corazon kay Hanson ang balita. Natutuwa ako na mukhang makakauwi ka na sa pamilya mo, Maria Corazon. Natigilan siya, napatitig kay Hanson. Huwag mo kaming kakalimutan ni Nanang Kaka. Magpadala ka ng tsokolate. Sabay biro nito, pero ang mga mata ay malungkot. Asus, nagdadrama ka na, Indigo, wala pa naman. Buskan niya dito. Winiskan niya ng tubig ang mukha ng lalaki. Natawa si Hanson at gumanti rin ng wisik at sinimulan na siya sa kiliti. Dahil buntis, alam nito na sapat lang ang pagkiliti kay Maria Corazon at sadyang may pag-alalay siya sa babae. Kaya lang, sadyang malakas ang kiliti. Napadaos-os ito patungo sa kawayan ng sofa. Maria Corazon, watch out! Nanlaki ang mga mata ng babae. Napakapit siya sa mga braso ni Hanson para hindi siya matumba, pero huli na. Buti na lang, mabilis na ipagpalit ni Hanson ang pwesto nila. Hindi naman nahirapan na makaagapay si Maria Corazon dahil maliit pa ang halos 3 buwan pa lamang niyang tiyan. Hanson. Hindi napigil na bulong ni Maria Corazon. Sa pwesto kasi nila ng mga oras na yon, naalala niya ang naganap noon sa kanila kaya sila nakabuo ng bata. At tila gayon din naman ng lalaki. Dahil siguro buntis kaya katawan niya ang kumilos. Wala sa loob na diniinan niya ang pagkababae sa bagay na nasa gitna ng hita ni Hanson. At si Maria Corazon na rin mismo ang humalik sa lalaki. Nako, nagkakainaman na pala mga batang ito. Hinigbiro na ani Nanang Kaka. Doon lamang naghiwalay sa tukaan at pagkakalapit sina Hanson at Maria Corazon. Galing lang ako sa lamay. Pag-uwi ko, muntik pa ako makapanood ng Bold. Hilaw na tawa ang tugon ni Hanson. Si Maria Corazon ay napahagikik. Alam naman kasi ni Nanang na nobyo at si Hanson ang tatay ng kanyang pinagbubuntis. Buhat sa namagitan sa kanila, naging extra sweet si Hanson kay Maria Corazon. Bigla na lang yun nangyari at sino ba ang babae upang tanggihan? Tunay niya namang nobyo ito. Ano yung dala mo? Isang umagay tanong niya kay Hanson. Bayabas. Naisip kita kaya tinanggap ko to. Kanino yan galing? Huwag mong sabihin na bigayan ni Bebang na tindera ng bayabas. Kastigo ni Maria Corazon sa nobyo. Napakamot ulo si Hanson. Oo nga, galing nga sa kanya. Kasi di ba nasa paglilihi pa kaya... Nag-cross ng mga braso si Maria Corazon at nagsimulang magtaray. Sige, hugasan mo na yan. Sumunod naman agad si Hanson. Eto, kainin mo na. Ikukuha kita ng asin. Wag na. Gusto kong kainin mo yan ng walang asin. Bakit ako? Alam niyang maselan si Hanson sa amoy ng bayabas. Gusto kong ikaw ang maglihi para sa akin ngayon. Ano? Pwede ba yun? Gagawin mo ba o hindi? Walang nagawa na kinain ng lalaki ang bayabas. Kandangiwi ito sa asim. Ang asim? Kinikilig nitong ani.
Ganyan ka ba pakiligin ni Bebang ha? Hala, uy, nakiselos ka ba Maria Corazon? Umirap lang siya. Hinarap ang pagsaayos ng tinda kahit wala naman dapat ayusin doon. Kanina pa kita hinahanap. Nandun ka lang pala kay Bebang. Alam mong tumulong sa center si Nanang at mag-isa ako rito eh. Sorry na, huwag ka na magdabog Maria Corazon. Naisip ko lang naman na masarap para sa'yo mga bayabas. Saka hindi pa nakabalik si Mark kaya nagtanong ako kay Bebang kung pwede kong mahiram sandali ang cellphone niya. Di ba nga kailangan mo yun? Natigilan si Maria Corazon. Oo nga pala, kailangan niya makausap si Isko para makapunta siya sa lolo o tatay ni Hanzon. Oh, anong sabi ni Bebang? Pumayag naman. Nauutal at nagkakamot sa ulo na tugon ni Hanzon. Napakunot noo siya. Pag ganun ang asta ng lalaki, may tiyak na may tinatago sa kanya. Pumayag siya, kaya lang ang kapalit. Gusto niyang maligo kami sa tubig. Maligo lang pala. Aba, walang problema. Kaya kinabukasan naligo sila sa tubig kasama si Maria Corazon, si Bebang, si Hanzon at ang pinsan ni Bebang na si Bebeng. Matindi talagang pagkakagusto nito kay Hanzon, kainis. Bubulong-bulong sa sulok si Maria Corazon habang nakamasid sa di kalayuan. Naroon sina Hanzon, Bebeng at Bebang at nagsisiligo. Samantalang siya, naghihintay na sagutin ni Isko ang tawag. Huwag lang magkakamali sa pangaakit ng babaeng to. Ipapaalam ko talaga sa kanya na di na libre si Hanzon. Ngit-ngit niya. Dahil nga siya ay buntis at wala namang formal na salitaan, sa namamagitan na unawaan sa kanila ni Hanzon, hindi alam sa lugar na magnobyo sila. Pero ang tingin naman na nakararami ay may relasyon sila. Ewan lang sa Bebang na to. Nasa gayon na pagumukmok si Maria Corazon nang tugunin ni Isko ang kabilang linya. Hello, sino sila? Bungad ng lalaki. Isko, Maria Corazon, ikaw nga ba? Sabik ang tinig na ani Isko. Ako nga, saka na ako magkukwento. Saka ka na mga musta. Basta okay lang ako. Eto, makinig ka muna ha. Kailangan ko ng tulong mo, Francisco. Una, kailangan ko matunton ang bahay ng tatay o lolo ni Hanzon. Buntis ako. Hindi maaari na habang buhay ako sa kinaroroonan ko. At saka siyan... Naawat ang iba pang sasabihin ni Maria Corazon. Sa pagsulyap kasi niya sa kasintahan, napanganga siya. Ang loko. Naghubo ng pang-itaas at si Bebang naman kilig na nakatitig dito. Kagat pa ni Bebang ang sariling hintuturo. Anak ng tinapa, sandali nga, babalikan kita Isko ah. Bakat na bakat ang katawan ni Bebang dahil basa na ito. Ewan niya kung sinadya ng babae na huwag magsuot ng bra, pero ayaw ni Maria Corazon na masulyapan man lang ni Hanzon ang ganoong katawan ni Bebang, kaya aagawin niya ang atensyon nito. Lumusong din siya sa tubig at nagmala marimar ang aura ng umahon. Tagumpay naman siya sa naisip. Sa gilid ng mga mata niya, nakita niya si Hanzon na inaabot ang t-shirt nito kay Bebang nang matigilan at mapalingon ito sa kanya. Maliit ang katawan ni Bebang kumpara sa kanya na may laman at malusog ang pang-upo. Lumusog din ang dibdib niya dahil nga buntis siya. Kaya sinadya lalo ni Maria Corazon na kunwari ay hindi sadya na ilitaw ang pisngi ng kanyang mga bundok. Maglaway ka ngayon, Hanzon. Gigil niyang ani sa isipan. Humilata si Maria Corazon at sadyang pinaagos lang ng kaunti ang tubig sa kanyang katawan. Ani mo nagsa-sunbathing siya na tumalikod sa view ni Hanzon. Siniguro niyang matatapatan iyon ng sunset. Pumikit pa siya para feel niya ang pagpapapansin sa nobyo. Indigo, hoy, saan ka pupunta? Sa boses na yon ni Bebang, siya napadilat. Paglingon niya, paalis na nga si Hanzon. Indigo, hintay! Nagkakumahog sa pagsunod si Bebang. Siya naman ay naguguluhan. Bakit iniwan siya ni Hanzon? Anong nangyari? Ilang saglit, si Maria Corazon naman ang nagkumahog. Pero nasa tamang wisyo pa naman siya para maalala na hiniram lang niya ang cellphone ni Bebang. Kaya muli niyang tinawagan si Isko bago umuwi at sundan sila Hanzon. Ngunit naisauli na niya at lahat ang cellphone kay Bebang, hindi niya muling nakita si Hanzon. Ang sabi ng babae, umuwi raw si Hanzon sa barong-barong ni Nanang Kaka para magbihis. Tapos ay ganoon pa rin. Tuloy-tuloy ito na umalis. Sinabi lang daw na may trabaho ito kasama si Mark. Paano magiging posible yun hindi pa nga nakakabalik si Mark? Kaya nga kay Bebang sila nang hiram ng cellphone eh. Hanzon, kung kailan naman magiging maayos na at nakonta ko si Isko.
Saka ka naman nawala. Makalipas ang 1 linggo mula nang biglang naglaho si Hanson sa Baseco, naroon na sina Maria Corazon at Isko sa tapat ng opisina ni Mr. Jandro Del Roman. Sigurado ka ba nakakausapin mo si Mr. Del Roman? Oo, Isko. Maraming salamat sa mga tulong mo. Maria Corazon, hindi mo kailangan na magpasalamat. Saka hindi ka pa sigurado kung tatanggapin ka ni Del Roman. Kaya bukas pa rin ang bahay ko sa inyong mag-iina. Sige na, kausapin mo na siya. Hihintayin kita rito. Marahang tumango si Maria Corazon bago pinihit ang seradura ng kotse. Hindi pa rin siya makapaniwala sa malaking pagbabago kay Isko nang muli silang magkita. May bahay na ito sa Maynila at di kotse pa. May naibigay rin to na pera kay Nanang Kaka bago nila iwan ang matanda. Wala siya sa tamang posisyon para questionin ang kaibigan, kaya nagkasya lamang siya sa mga naikwento nito. Sabi ni Isko, wala pa rin daw balita sa kung sino ang nakasunog ng bahay nila noon. Nagulat ito na buntis pala siya, pero bukas palad naman niyang tinanggap at di daw pababayaan. Napilitan lang daw ito na hayaan siya noon na pumalaot mag-isa para mailayo siya kay Ginang Marta. Nakakagulat pa rin na malaman. Anya sa isipan. Tama siya. Si Ginang Marta ang nag-utos na harangin ang kotse niya noong araw ng kasal. Ganoon din daw ang nangyari kay Hanson. Kinulong ng sarili nitong nanay. Hindi pa rin naging malinaw kay Maria Corazon kung si Ginang Marta ang dahilan ng trahedya ni Hanson. At dahil sa kulang naman ang kwento ni Isko, hindi niya malaman sa sarili kung bakit pinili niyang wag sabihin sa kaibigan na nagtagpo sila ni Hanson sa Paseco. Hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na mabanggit ni Nanang Kaka ang tungkol sa napulit nitong si Indigo. Mr. Del Roman said you are irrelevant to him, miss. I'm so sorry. Sa ikatlong pagkakataon ay anang receptionist kay Maria Corazon. Ganun ba? Sige, salamat na lang sa effort ha. Laglag ang mga balikat na tumalikod na siya. Ganoon pala sa matataas na building. Sa bungad pa lang, haharangin ka na. Kaya walang tsansa na makaharap mo ang sadya mong tao. Sabi ko na nga ba, kamukha mo si Cora Maria. Anang tinig ng isang matandang lalaki. Nakayuko si Maria Corazon habang naglalakad paalis sa building na yon nang walang ano-ano'y may wheelchair na humarang sa dinaraanan niya. Nang mag-angat siya ng tingin, bumungad ang matandang lalaki na may private nurse sa likuran. Kilala niyo pong nanay ko, Lolo? Anay, aba walang anay rito. Building ito, iha. Natawang sabi ng matanda. Napangiti ang nurse. Minsan ho ganyan si Lolo. Pagpasensyahan mo na, miss. Pasensya? Naku, ikaw na nurse ka ha. Banggit ka ng banggit sa tinapay na pasensya, hindi mo rin naman ipapakain sa akin. Pagsusungit ng matandang lalaki, nagkatinginan na lang si Maria Corazon at ang nurse. Di bale, ikaw iha. Ingatan mo ang sarili mo, saka ang pinagbubuntis mo. Baling na naman kay Maria Corazon ni Lolo. Opo, simpleng sagot niya sabay hima sa sariling tiyan. Kusang darating din ang ginhawa. Basta tatagan mo lang ha. Dumukwang ang matanda at bahagyang tinapik ang likod ng palad ni Maria Corazon. At yun lang yata ang kailangan niya para kahit paano'y gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang makalagpas ng matanda at ang nurse sa kanya, napag-isip-isip niya na kung ayaw siyang harapin ni Mr. Del Roman, ay hayaan na lang niya muna. Baka sa mga susunod na araw, kusang dumating nga talaga ang ginhawa. Nang makalabas sa Del R Corp, tiningala niya ang malaking gusali. Babalik pa rin ako dito, Hanson. Sikapin ko pa rin na makabelita sa probinsya. Matraffic man ang ginhawa. Naniniwala ko na kung para sa atin yun, ay para talaga sa atin. Kahit wag ipilit. Naisip niya rin kasi na kung nakabalik na nga si Hanson sa poder ng nanay nito, mas makabubuti na hindi na muna sila magtagpo. Para yon sa ikabubuti ng lalaki. At kung wala pa ring alaala si Hanson, hahayaan na lang niya muna na ang tadhana na ang kumilos. Baka mas handa na siya sa mga susunod na mga araw para sa muli nilang pagkikita. Makalipas ang ilang buwan, naghahanda na sa nalalapit na panganganak si Maria Corazon. Ma'am, ako na dyan. Hindi mo naman kailangan na kumilos at masesesaryan ka naman. Natawa siya sa sinabi ng kasambahay na si Aling Amelia. Kayo naman ho, ngayon nga lang po ako sinipag eh. Parang buong pagbuntis ko, panay katamaran ang nangyari sa akin. Buti na lang nga at kahit paano nakakapagbenta ko ng mga tinapa sa online. Yun ang sariling pinagkakakitaan ni Maria Corazon sa mga nakalipas na buwan. Hindi na siya nakabalik sa paglalako ng tinapa.
May iba ng tao ang gumagawa nun para sa kanya. Nakisosyo kasi siya kay Isko. Dealer na ang lalaki ng mga tinapa at mayroon na rin itong maliit na factory. Dahil likas na tindera, sinubukan na lang niya ang online selling. Tinapa pa rin ang produkto, syempre. Biling kasi ni Sir Isko na huwag kayong mapapagod. Lalo na ngayon na manganganak na ho kayo. Hayaan niyo po yung si Isko, lagi naman siyang wala rito. Sobrang busy ng kaibigan niya. Bukod sa factory, hindi niya naman alam kung anong pinagkakaabalahan pa. Nagulat nga rin ako. Hindi pala kayo magnobyo, ma'am? Natigilan si Maria Corazon. Ay, sorry po. Mukhang gulat kayo sa tanong ko. Akala ko kasi si Sir Isko ang tatay ng iluluwal mo. Para kasing mahal na mahal niya po kayo. Pasensya na talaga sa kadaldalan ko. Ngumiti lang siya sa may edad na babae. Sige na ho, iwan na muna niyo ako rito sa kwarto ni Isko. Maglilinis lang ako ng konti. Sumunod naman si Aling Amelia. Tila sagot naman sa biglaan na pag-usisa ng kasambahay, nakatagpo ng mga liham si Maria Corazon sa bunto ng papel na nasa drawer ni Isko. Mga liham ng pag-ibig ng kanyang kababata. Kumunot ang noon niya. Lahat kasi yun ay nagsisimula sa mahal kong Maria Corazon. Gayong ni isa naman, sigurado siyang walang nakarating sa kanya. Kaya ba hindi ka nagkakaroon ng nobya rito sa Maynila, Isko? Tanong niya sa kawalan. Dala ng kuryosidad, inisa-isa niya ang mga papel hanggang sa may makita siyang diary. Doon nakasulat ang kumpirmadong nadarama ng kababata at matalik na kaibigan sa kanya. Mahal siya ni Isko. Gayunpaman sa pagdating ni Hanson sa probinsya at nagkakilala sila, nakasaad doon na labis itong nagselos kung kaya't nakipagsebwatan ito kay Ginang Marta. Mula nang magkamabutihan sila ni Hanson, nag-a-update ito sa Ginang. Si Isko ang dumukot kay Hanson. Ayon na rin sa utos ng sarili nitong nanay. Pero dahil sa selos at dahil ayaw rin ni Isko na maikasal siya kay Hanson, ito ang nag-decide na itulak si Hanson sa karagatan. Kung anong nangyari at nakuha ito ni Nanang Kaka, mukhang kapalaran na ang kumilos. Maria Corazon, bakit nandito ka? Bakit pinapakailaman mo yan? Siyang dating ni Isko, humahangos na pumasok sa kwarto nito at inagaw sa kanya ang diary. Ang bahay namin. Sabihin mo, sino nagpasunog? Ikaw ba ang nagsunog? Pinasunog din ba ni Ginang Marta? May luha sa mga mata na kastigo niya kay Isko. Hindi, ano ka ba? Hindi ko magagawa yun. Hindi rin magagawa ni Ginang Marta ang pumatay. Aksidente lang talagang sunog na nangyari. Paano ako maniniwala sa'yo? Sinasabi sa diary mo na sinubukan mong patayin si Hanson. Oo na, guilty ako ron. Yun ang dahilan kaya hinahabol ako ng mga pulis ngayon. Wala na akong oras, Maria Corazon. Kung sasama ka sa akin, tara na. Mabilis ang kilos ni Isko. Kinuha ang duffel bag at saka basta na lang nagsalampak ng damit doon. Hindi pa man muling nakakapagsalita si Maria Corazon, narinig na niya ang maingay na tunog ng wangwang ng police car. Ma'am sir, bakit maraming pulis? Nakakatakot po. Yakap ang tinugon ni Maria Corazon sa natatarantang si Aling Amelia. Wala rin siyang nauunawaan sa nangyayari. Pero ang pagkakaintindi niya sa sinaad ni Isko kanina, ang ginawa nito kay Hanson noon ang rason kaya ito huhulihin ng mga pulis ngayon. Inutos ang ni Ginang Marta na dukutin kong anak niya. Pero sa buwisit ko kay Hanson, pinadapa ako siya sa suntok at sinubukan na lunurin sa dagat. Nabuhay pa pala, di ko inakala. Biglang wika ni Isko. Nabasa na yun ni Maria Corazon sa diary ni Isko. Pero nakakakilabot pa rin na marinig mula mismo sa bibig nito ang mga salita. Kahit sa akin, ikaw yun, Isko. Ikaw ang lalaking humaltak sa akin sa loob ng wedding car ko. Nakita kong tattoo mo. Niligtas mo rin ako. Pag-awat lang sa'yo sa araw ng kasalang utos ni Ginang Marta. Niligtas kita sa dagat dahil ako lang din ang nagdesisyon na ihagis ka ron. Para tuluyan na kayo magkalayo ni Hanson. Nilaglag lang kita sa karagatan para siguradong di ka na niya mahanap pa. Ang nasa isip ko nun, baka makabalik si Hanson at magkatagpo kayo. Baka matuloy ang kasal niyo. Patawad, Maria Corazon. Umiling-iling ang babae. Hindi niya na mabigyan ng tamang katwiran ang klase ng mindset na mayroon ng binata. Kailangan ko ng pera ni Ginang Marta, kaya sinunod ko lahat ng utos niya. Nagkataon lang na natagalan ako na mahanap ka. Tapos ng lahat. Nangyari na. Baluktot pang ani ni Isko. Isko, hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo.
Napasabunot sa sariling buhok si Isko. Buhay pa ang tatay ng anak mo. Sige na, hindi na kita pipilitin na sumama sa akin. Hintayin mo na lang siya. Lagi kayo mag-iingat ng mga anak mo, Maria Corazon. Mahal na mahal kita. Matapos sabihin yon, nagmadali na itong sumuot sa maliit na bintana. Malawak na bubungan ang sasalubong dito at malamang doon na ito makikipaghabulan sa mga pulis. Hindi klaro sa kanya kung si Hanson mismo, si Ginang Marta o si Mr. Del Roman ang nagpapahuli ngayon kay Isko. Ang malinaw lang kay Maria Corazon sa mga oras na yon ay napaglaruan silang lahat ni Isko. Mautak ang lalaki. Sana lang ay totoo ang sinasabi nito na wala itong kinalaman sa sunog. Sana totoo na hindi yun kasama sa mga utos dito ni Ginang Marta. Breaking news! Matapos makipagpalitan ng putok sa mga kapulisan, nahuli na rin si alias Isko sa isang mataong karenderya sa Pasay. Humihilab na ang tiyan ni Maria Corazon nang bigla niya yung napanood. Halos 3 linggo lang ang nakararaan ng tumakas si Isko. Hayon nga at nahuli na rin ito. Pagkatapos nun, iniwan na rin siya ni Aling Amelia, kaya napilitan siya na magsulo. Wala rin akong matawagan. Nakangiwi sa sakit na aniya. Taliwas sa sinabi ni Isko nung huling beses nilang magkita, hindi naman dumating si Hanson. Maraming pagkakataon na ninais niyang bumalik sa company ng daddy nito, pero baka malaman lang ni Ginang Marta na buhay pa siya at gawan siya ulit ng kung ano. Mas lalo itong magagalit kapag nalaman na magkakaanak sila ni Hanson. At ang matindi, baka kunin ang mga anak niya kung kailan nasa mahina siyang estado. May bagyo. Yun yata ang dahilan kung bakit hindi ko makontak ang doktor. Bulong ni Maria Corazon bago muling ibaba mula sa tenga ang cellphone. Kaya ko to. Kaya ko naman siguro mag-drive hanggang sa klinik. Pagpapalakas loob niya sa sarili. Ilang sandali pa, nasa likod na siya ng manibela. Medyo may kalayuan ang private clinic kung saan siya nagpapatingin. Pero sana hindi siya abutan ng malakas na ulan. Nabanggit naman sa balita kung anong oras ang lapag ng matinding bagyo. Ouch! Makalipas ang halos 10 minuto na pagdadrive, napahinto siyang sinapuang tiyan. Kasalanan niya yun. Kung nagpabiyak na sana siya noong nakaraang araw, hindi sana niya daranasin yun. Inuna niya pang manghinayang sa negosyo. Ayon tuloy, ang inaasahan niyang 1 linggo pa na paglabas ng mga bata sa tiyan niya ay napaaga. Mga anak, wait lang okay? Hindi kayo pwedeng iirin ni nanay at 2 kayo. Baka mapano kayo. Kausap ni Maria Corazon sa sariling tiyan. Sinubukan niya ulit na mag-drive. Pero maya-maya lang, biglang naging grabe ang contraction ng tiyan niya. She knew labor process na yun. Oh God! Impit na daing niya. Saka siya nag-decide na itigil na ang pagdadrive at lumabas sa sasakyan at baka may mahanap siyang tao na pwede niyang mahinga ng tulong. Help! Walang boses na ani ni Maria Corazon. At kahit sumigaw pa siya, imposible na may makarinig. Isolated ang kalsada. At sa kamalasan, biglang lumakas ang hangin na may kasamang panakanak ang ulan. Napasalampak sa gutter ng kalsada si Maria Corazon. Sapo ang sariling tiyan at hindi na maipinta ang muka. Hindi na ba talaga kayo makakapaghintay, mga anak? Saktong pagtatanong niya sa mga anak na nasa loob pa ng kanyang tiyan, umagos na sa hita niya ang masaganang tubig. Pumutok na ang panubigan ko. Diyos ko! Inakala ni Maria Corazon na ang kasunod ay papanawa na siya ng ulirat. Subalit nasilaw siya sa mga ilaw ng sasakyan na bigla na lang nagsidatingan. At kahit rumaragasa ang malakas na ulan, bumaba mula sa kotse ang figura na kilalang kilala niya. Hanson? Move! Secure the area! Magsatalikod kayong lahat at dito na mismo paaanakin ni Dr. Mitchell, si Maria Corazon. Utos ni Hanson sa mga tauhan. Sunod na namalaya ni Maria Corazon ay nawala ang tumutulong ulan. Mabilis na naglatag ng trapal bilang bubungan ang mga tauhan ni Hanson. Pagkatapos, may tinurok ang magandang doktora sa kanya. Nagpakilala ito sa ngalan na Michelle Aragon. Relax, kaya natin to, Maria Corazon. Pagpapalakas loob ng doktora. Pero sa nangihinang utak niya, mas napanatag si Maria Corazon sa higpit ng pagkakahawak ni Hanson sa kamay niya. Lalo na nang dampian ito ng maraming halik ang likod ng palad niya. Sakalang niya napagtanto na yun ang assurance na higit niyang kailangan sa mga oras na yun.
May Tres Marias. Bago tuluyang panawan ang ulirat, narinig pa ni Maria Corazon na sinambit ni Hanson ang katagang yon. Nakangiti siyang pumikit. Nakatulugan niya ang imahe ng lalaking minamahal habang hawak nito sa magkabilang braso ang kanilang kambal. Makalipas ang 10 taon, nasa panahon na sina Hanson at Maria Corazon kung saan tinatawag na silang millennials. Ang mga anak nila, parehong nasa ika-4 na baitang ng pag-aaral sa pribadong Catholic school. 1 John 1 verse 19. If we confess our sins, He is faithful and just will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Pagbasa sa harap ng simbahan ng isa sa kambal nila na si Maria Hana. Maraming beses nang narinig ni Ginang Marta ang Bible verse na yon pero naiiyak pa rin siya. Lalo na at nagmula ang pagbabasa sa isa sa kanyang mga apo. Mula nang aminin niya sa sarili at ihingi ng tawad sa Diyos at sa mga nagawa ng di maganda ang mga kasalanan niya, bawat verse na patungkol sa pagkakamali ay iniiyakan na niya. Grandma, tissue po. Abot ni Maria Azon sa abuela. Salamat, apo. Nagkatinginan sina Marta at Maria Corazon, sabay nagkangitian. 3 taon pa lamang mula nang tuluyan nilang kinalimutan ang nangyari sa nakaraan. At sa tuwing lihim na nagkakatinginan at nagkakangitian ng magbayanan, alam nila, unti-unti nilang nahihilom ang sugat ng bawat isa. Mama, Papa, pagtapos po natin dito, dadalaw tayo kay great-grandpa? Tanong ni Maria Azon. Ang great-grandpa na tinutukoy nito ay ang matandang naka-wheelchair na nakasalubong noon ni Maria Corazon sa Del Roman Corp. 3 taon na rin mula nang ito'y pumanaw. Susunduin muna natin si grandpa mo. Isasama natin siya para makasama siya ni grandpa. Singit ni Hanson. Ito ang tumugon sa tanong ng anak. Umikot ang mga mata ni Ginang Marta. Palibhasa, bago nawala ang lolo ni Hanson ay nakabawi rito ang ginang. Inaalagaan ito ni Marta, kung kaya muling nabuksan ang dating pag-ibig na nadarama sa isa't isa ni Alejandro at Marta. Unti-unti nilang kinilala ang pakiramdam na yon. Dahan-dahan ang kumawala sa pagiging makasarili ang ginang. Ika nga sa kasabihan, kung hindi ka marunong magpatawad, hindi mo alam kung paano ang umibig. Kaya walang duda na muling minahal ni Handro si Marta. Nasa stage ang dalawa na muling nagliligawan. At sina Hanson at Maria Corazon naman, nasa estado na kung saan masayang-masaya ang kanilang mga puso. Pagkatapos nating pumunta sa puntod ni great-grandpa, dadaan din po tayo kay Ninong Isko. Gusto ko pong makalaro ang baby nila, Mama, Papa. Ungot naman ni Maria Hana. 2 years ago, nakapag-asawa na si Isko at nagkaroon na ng anak. Hindi man ito nakapunta at nasa kulungan ito noong panahon na binyagan sina Maria Hana at Maria Azon, kinuha pa rin nila itong ninong. Oo naman, walang problema anak. Maunawain na sagot ni Hanson sa kanilang anak. Magkakahawak kamay silang naglakad pagkatapos. Ang kambal, sa kotse ng abuela nila sumakay. Sasamahan naman sila ni Marta kaya walang problema. Nang makarating ang mag-asawa sa loob ng kotse, inayos ni Hanson ang seatbelt ni Maria Corazon. Saka ito biglang hinalikan sa bumbunan. Salamat sa pagiging maunawain. Salamat sa pagbibigay sa akin ng 2 anak. Sus, ano na naman yan ha? Kinuha ni Hanson ang kamay niya. Hinalikan ang likod ng kanyang palad. May orang. Sa tagal na, ngayon ko lang naaalala na sabihin sa'yo. Na kaya ako biglang umalis nun sa Baseco kasi yung tattoo ni Isko, nakita ko sa'yo. Sa isang iglap, habang naliligo ka nun sa tubig, bumalik sa akin ang lahat. Yun pala ang napatrigger sa alaala mo? Gulat na tanong ni Maria Corazon. Lumaki na at lahat ang kanilang kambal, hindi pa nila iyon na pag-uusapan. Masyado silang nalunod sa mga araw ng pagbabawi sa bawat isa, kapiling ang mga anak. Ako nga yun, kaya pala pamilyar sa akin ang tattoo na yun ni Isko. Ganun kanya kamahal. Buti na lang nakatagpo na siya ng iba, tinanggap na niyang hindi ka magiging kanya dahil sa akin ka. At may isa pa akong sasabihin. May kinuhang envelope si Hanson. Inabot yon ni Maria Corazon at binasa. Galing yan sa abogado. Hindi ko lang sinabi sa'yo pero matagal ko nang alam kung sino nakasunog sa bahay niyo. Gusto ko kasi na maging natural ang patawaran niyo ni Mama. It was an accident, Maria Corazon. Nagkataon na may topak yung binatilyo. Naghagis ng sigarilyo at yun na nga ang cause ng sunog. Nagtagal ang kaso dahil minor de edad siya at hindi matinong pag-iisip. Wala tayong habol.
Ayos lang. At least natuldo ka na to at hindi ko na habang buhay na pagdududahan si Isko at patungkol dito. Medyo garagal na anang babae. Mahal kita, Hanzon. Walang ano-ano'y sambit niya sa asawa. Hinaplos ang sariling pisngi sa palad nito. Malapad namang ngumiti si Hanzon. Mas mahal kita, Mrs. Mahal na mahal ko kayo ng kambal. Si Maria Corazon ang dumukwang para bigyan ng magaan na halik sa labi ang mister. Marka yon sa paglaya ng guilt sa kanyang puso. Walang saysay na isipin niya pa na ang kapalit ng pagmamahal niya sa lalaking ito ay pagkawala ng kanyang pamilya at tahanan. Totoong may binibigay ang Diyos sa mga nawawala at si Hanzon yon at ang kanilang kambal. Naglaho man sa isang iglap ang pamilya niya, napatunayan naman niya ang pagmamahal ng Diyos. Binalik rin niya agad ang pamilya at tahanan na hiling ng kanyang puso. Wakas.